Sa ilalim ng anino ng mayon, ipinanganak ang isang anyo ng kagandahan. Likas, matatag, at puno ng kwento. Ano po yung name nila? Amparo Monreal. Sa tulong at gabay ni Lola Amparo, 62 taong gulang na traditional makeup artist mula sa Daraga, Albay, aming natutunan ang tamang proseso ng paglalagay ng kolorete. Hindi lamang bilang pagpapaganda, kundi bilang sining ng pagkakakilanlan. Bago simulan ng sining, kailangan mo nang maging handa ang katawan at isipan. Tulad ng pintor sa kanyang obra, maingat na hinuhugasan ng mukha, isang ritual ng paglilinis, hindi lang ng balat, kundi ng diwa. Pagkatapos, isa-isang inilalatag ang mga kasangkapang kolorete. Sa unang tingin, tila karaniwang gamit lamang, ngunit sa kamay ng isang alagad ng sining, ang mga ito ay nagiging kasangkapan tungo sa isang anyo ng kagandahan. Una, inilalapat ang pundasyon ng kulay at pagkakapantay, tulad ng paghahanap natin ng balanse sa bawat yugto ng buhay. Kasunod nito, ang pulbo at paunang parte ng kolorete. Banayad na hinahaplos sa pisngi, nagbibigay buhay at init, tulad ng araw na sumisilip sa bundok ng mayon tuwing umaga. Sa mga mata, inilalapat ang pampang-ibabaw, maihahalin tulad sa mga lilim ng lupa at langit. At ang lapis ng pampaganda ng mga mata, naguhit ng katapangan. Ito ang titig ni Magayon, matatag at puno ng damdamin nagmumula sa puso. Sa labi, ang lipstick, kulay ng sigla ng damdamin ng mga kababaihan. At sa dulo, kaunting pampakinang, isang produktong kosmetiko na nagmumuni ng liwanag upang bigyang diin ang mga bahagi ng mukha. Tila sinag ng araw na humahaplos sa balat. Paalala na ang ganda ay hindi kailangang ipaliwanag, sapagkat ito'y taglay na nararamdaman. Bago pa man ang panahon ng kolonyalismo, ipinapahayag ng mga Bicolano ang kagandahan sa pamamagitan ng mga tatong panlipi, mga palamuting yari sa kabibe at perlas. Ang balat nilang kayumanggi ay refleksyon ng araw, ng lupa, ng dagat ng kanilang tahanan. May mga matang hugis almendra, matatag na panga at kilay na tila guhit ng tapang. Ito ang tunay na anyo ng Bicolano. Likas, totoo, walang halong pag-aalinlangan. Higit pa sa pulbo at kolorete, ang cosmetology ay isang wika. Ito ay sining, isang paraan ng paglalantad ng pagkatao, ng pagpaparangal sa kultura at ng pagbabahagi ng kwento. Bawat tingkad ng kulay, bawat hugis ng kilay ay nagdadala ng kasaysayan, ng damdamin, ng karanasan. Tulad ng kwento ni Magayon at Panganoron, ang kagandahan ay hindi lamang nakikita, ito ay nadarama mula sa alab ng pag-ibig, sa abo ng alaala at sa lupang pinagpupugayan ng mga Bicolano. Sumisibol ang ganda, banayad ngunit matatag, tulad ng mayon na laging nakatindig ng may biyaya at tapang. Sa bawat kamay ng mga artisan, sa bawat pintig ng kolorete, ay nabubuhay ang diwa ng ating mga ninuno. Dahil ang kagandahan, hindi lang nalilikha, ito ay pinaniniwalaan, ipinapasa at isinasabuhay.
At habang dahan-dahang bumabalot ang ulap sa tuktok ng mayon, tayo ay pinaaalalahanan. Ang tunay na ganda ay hindi lamang nakikita. Ito ay nararamdaman, isinasabuhay at ipinagmamalaki.